Movie Recap Tagalog here. Ipinanganak si Bongsun na may lakas na parang superhuman. Ang kanyang lakas ay namamana at ipinapasa lamang sa mga babae sa kanilang pamilya. Pangarap ni Bongsun na gumawa ng isang video game kung saan siya ang magiging pangunahing karakter. Isang araw, tinulungan ni Bongsun ang isang trooper ng bus na inaatake ng isang siga. Hindi nagtagal, isang maliit na grupo ng mga siga ang umatake kay Bongsun, ngunit madali niyang napatalo ang mga ito. Habang nangyayari ito, dumaan si Min Hyuk sa eksena kung saan pinapaluhod ni Bongsun ang grupo ng mga siga. Si Min Hyuk ay ang CEO ng kumpanya ng video games na Insoft. Nagsisimula ang serye sa batang ito na ipinanganak lang ng ilang minuto ang nakalipas. Ngunit nang makita niya ang mukha ng doktor, nakapagbigay siya ng isang suntok na nagpahimatay sa doktor agad. Nang lumaki siya at tumulong sa mga magulang sa pagsasaka, binuhat pa niya ang pang-araro at tinakot ang kambing. Bagamat nakagawa na si Bongsun ng maraming iba't ibang trabaho upang kumita, hindi pa rin niya natagpuan ang angkop na trabaho. Kaya naman, umaasa pa rin siya sa kanyang mga magulang. Isang araw, habang nagbabike si Bongsun sa kalye, nakita niya ang isang lalaki na binubugbog ng isang siga. Agad na tinupad ni Bongsun ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting mamamayan. Tinawag niya ang pulis. Hindi inaasahan, kinuha ng kasamahan ng siga ang cellphone ni Bongsun. Ibinagsak niya ito sa lupa. Hinarap niya ito at tinakot pa si Bongsun. Si Bongsun ay sobrang galit kaya't naging parang baliw siya. Humugot siya ng malalim na hininga at pinatalbugan siya ng isang malakas na sampal na nagpabuga ng mga ngipin ng siga. Nakita ito ng mga siga ngunit hindi pa rin sila natakot. Nagmadali pa silang umatake kay Bongsun. Ngunit bago pa makagawa ng anuman ang dalawang kasamahan ng siga, nasuntok na ni Bongsun ang bawat isa sa kanila. Lumipad sila ng 10 metrong layo. Pagkatapos tapusin ni Bongsun ang tatlong siga, pumunta siya sa natitirang siga para humingi ng kompensasyon. Nagkamayan ang dalawa. Ngunit hindi malinaw kung anong ginawa ni Bongsun na nagdulot sa siga na mabali ang lahat ng 5 daliri. Akala mo tapos na ang lahat nang biglang lumapit ang isang matapang na lalaki. Ngayon, itinapon ni Bongsun siya ng mataas. Binuweltahan niya siya ng isang biyahe patungong galaksi na walang balik. Nakita ito ng mga bata sa bus at sabay-sabay silang pumalakpak ng malakas para kay Bongsun. Tinuturing nilang isang superhero si Bongsun. Ang eksenang ito ay nagpatigil kay Min Hyuk na dumadaan sa lugar at pinako siya sa paghanga. Pagkatapos ng laban kanina, dinala silang lahat sa istasyon ng pulisya upang magsumbong tungkol sa insidente. Nakatayo sa harap ng istasyon ng pulisya, kalmadong inayos ni Bongsun ang kanyang buhok bago pumasok. Lumalabas na ang nag-interview sa kanya ay kaibigan niya mula pagkabata, si Gokdu. Sa parehong oras, si Gokdu rin ang kasalukuyang crush ni Bongsun. Inaakusahan si Bongsun ng sinadyang pananakit. Pero sa kabutihang palad, dumating si Min Hyuk at iniligtas siya. Sinabi ni Min Hyuk na ang mga siga ang siyang nasaktan sa kanilang laban. At syempre, naniwala ang mga pulis sa mga sinabi ni Min Hyuk. Dahil dito, pinalaya si Bongsun. Nang makalabas na sila ng istasyon ng pulisya, nagkita muli sina Bongsun at Min Hyuk. Tinanong ni Min Hyuk si Bongsun kung magpapasalamat siya sa kanya. Ngunit tinanong ni Bongsun kung bakit siya nagsinungaling sa mga pulis at hindi naman siya pinilit ni Bongsun na magsinungaling. Nang marinig iyon, naguluhan si Min Hyuk pero naramdaman pa rin niya ang nakamamatay na alindog ni Bongsun. Pagkatapos na mali ang akusasyon sa mga siga, dinala sila sa ospital para magpagamot. Nagulat ang mga doktor at mga intern sa kanilang mga sugat. Matagal na silang nabubuhay sa mundong ito, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng ganitong klaseng kaso. Isa sa mga iyon ay ang nakababatang kapatid ni Bongsun, si Bongki. Agad na nalaman ni Bongki na obra ni Bongsun ito. Nang unang matuklasan ni Bongki na may kakaibang lakas ang kanyang ate, sobrang nagulat siya at hindi makapagsalita. Isang araw na hindi umuulan ni hindi rin maaraw. Nang sila ay dukutin ng isang masamang tao, sobrang takot ni Bongki na siya ay umihi sa pantalon. Nakita yon ng kidnapper at minura pa ang dalawang magkapatid. Nag-init ang ulo ni Bongsun nang marinig iyon. Sinipa niya ang pinto ng sasakyan at tinulungan ang kanyang kapatid na tumakas. Agad na nakabawi ang kidnapper at hinabol sila. Pero kahit gaano siya kabilis tumakbo, hindi siya makakaiwas sa lakas ni Bongsun. Agad na pumasok ang kidnapper sa sasakyan at tinangkang banggain ang dalawang bata. Ngunit hindi inaasahan, ginamit lang ni Bongsun ang isang kamay para pigilan ang sasakyan. Kabaliktaran naman ng tapang ni Bongsun, si Min Hyuk ay palaging binabantaang ng mga hindi kilalang tao. Dahil si Min Hyuk ay CEO ng isang kilalang kumpanya ng software, gusto niyang makahanap ng bodyguard para protektahan siya. Matapos magbukas ng maraming aplikasyon, naalala ni Min Hyuk ang malakas na porma ni Bongsun noong araw na yon. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Min Hyuk si Bongsun. Nag-ayos ng appointment ang assistant ni Min Hyuk na magkita sila sa isang coffee shop. Dito nila pag-uusapan ang mga detalye ng trabaho. Noong una, inisip ni Bongsun na isang scam ito, kaya't balak niyang umalis. Ngunit nang marinig niya ang halaga ng pera mula sa pangalan ng kumpanya, agad siyang nagbago ng attitude at tinanggap ang trabaho. Kinabukasan, dumaan si Bongsun para makipagkita kay Min Hyuk upang kunin ang trabaho. Upang tiyakin na hindi siya nagkamali, nagdesisyon si Min Hyuk na subukan si Bongsun sa isang pagsubok. Una ay ang arm wrestling. Bagamat pinawarningan siya ni Bongsun at pinayagan si Min Hyuk na gumamit ng dalawang kamay, talo pa rin siya ng batang ito. Dahil sa sobrang hiya, ibinigay ni Min Hyuk ang kontrata kay Bongsun para pirmahan. Bagamat pirma na ang kontrata, inutusan pa rin ni Min Hyuk ang kanyang assistant na makipaglaban ng sabong kay Bongsun. Layunin ni Min Hyuk na magkaroon ng ibang tao na parang nahihiya rin gaya niya. Noong una, nahihiyang tumanggi ang assistant, ngunit nang ipinangako ni Min Hyuk na bibigyan siya ng sasakyan kapag siya ang nanalo, agad siyang pumayag. Upang matiyak ang kaligtasan ng assistant, nag-order si Min Hyuk ng pagkain para sa kanya.
Bumili pa siya ng helmet ng rider para sa assistant. Natapos ang laban sa loob ng wala pang 10 segundo. Dahan-dahang tinamaan ni Bongsun ang assistant at lumipad ito ng 10 metro palayo. Nabangga siya sa pader at kinailangan siyang dalhin sa ospital agad. Kinabukasan, isinagawa ni Bongsun ang kanyang tungkulin bilang bodyguard na laging susunod sa kanyang amo. Ngunit patuloy na hindi sumusunod ang bodyguard na ito sa kanyang amo. Nang utusan ni Min-hyuk si Bongsun na suriin ang sasakyan, hindi siya natuwa. Balak pa nga ni Bongsun na umupo sa likurang upuan. Itinuturing niyang driver ang kanyang amo. Kailangan pang tawagin siya ni Min-hyuk ng matagal bago siya sumang-ayon na umupo sa harap. Magkasama silang namasyal. Ngayon, hindi lang bodyguard ang trabaho ni Bongsun, kundi kailangan din niyang magdala ng mga gamit para kay Min-hyuk. Nang makita ni Min-hyuk na nahihirapan si Bongsun sa pagbubuhat ng mga gamit, nangako siya na bibigyan siya ng espesyal na regalo. Ang pangakong iyon ay nagpasigla kay Bongsun. Ngunit ang regalo ay isang ice cream. Sa wakas, nakauwi si Bongsun ng maaga pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng trabaho. Nang makarating sila sa gate ng kanilang neighborhood, humingi si Min-hyuk ng cake. Nang marinig iyon ni Bongsun, agad siyang dinala sa kanyang bakery. Sa ganoong paraan, makakakuha siya ng pera at matatapos pa ang kanyang misyon. Nagulat ang mga magulang ni Bongsun nang makita nilang dinala ng anak nila ang kanyang kasintahan sa tindahan sa unang pagkakataon. Ipinakita ni Bongsun sa kanila na kalmahin muna nila ang sarili. Laking excitement ng mga kapitbahay nang makita nila ang kotse ni Min-hyuk. Patuloy silang nagmamasid upang tiyakin kung si Min-hyuk nga ba ang kasintahan ni Bongsun. Nang makauwi si Bongsun, hindi na nakapagpigil ang kanyang ina at tinanong tungkol sa taong dinala niya sa bahay. Tinatanong ng ina ang pangalan ng lalaki, background ng pamilya at ang mga magulang nito. Hinimok pa ng ina si Bongsun na pakasalan na si Min-hyuk. Upang maiwasan ang mga tanong mula sa kanyang ina at iba pang tao, agad na sinabi ni Bongsun na bakla si Min-hyuk. Nagulat sandali ang ina sa sagot na yon, ngunit kalaunan ay tinanggap din ito. Sinabi ng ina kay Bongsun na kahit bakla si Min-hyuk, papayag siyang pakasalan pa rin ito. Ang mga salitang iyon ng ina ay ikinagulat ni Bongsun kaya't muntik niyang mabitawan ang kanyang mga chopsticks. Upang maiwasan ang pressure ng ina na magpakasal, lumabas si Bongsun at naglaro ng mga laro kasama ang kanyang best friend. Sa daan pa uwi, aksidenteng nasaksihan ni Bongsun ang isang grupo ng mga estudyante na nananakit ng isa pang estudyante. Nang makita ito, balak lamang ni Bongsun na magbigay ng mahinahong paalala, ngunit hindi nila pinansin ang kanyang mga salita. Pinagtawanan pa siya at tinaboy na parang aso. Kinailangan ni Bongsun na turuan sila ng leksyon. Dahan-dahan siyang lumuhod upang itali ang sintas ng sapatos ng isang estudyante, pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinunit ang sapatos nito. Isa itong napakagaan na leksyon kumpara sa mga sigang nakita niya noong nakaraang araw. Labis na natakot ang mga estudyante nang makita nila yon. Nangako silang magbabago at hindi namang bubuli pa ng iba. Kamakailan lang, sa neighborhood kung saan nakatira si Bongsun, marami ng seryosong krimen ang nangyari. Ang mga salarin ay nag-aabang at pumapatay ng mga magagandang dalaga. 2 araw pa lamang ang lumipas at 2 kabataang babae na ang inatake. Isa sa kanila ay namatay na. Ang isa naman ay nasa malubhang kalagayan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Pagkatapos ipasok ang ikalawang dalaga sa ospital, si Gok-do ang naatasang magbantay at magprotekta sa saksi. Sa pagkakataong ito, si Bongsun ay dumaan din sa ospital upang bisitahin ang kanyang assistant. Nagkita ng hindi inaasahan sina Bongsun at Gok-do at nag-usap sandali. Pagkatapos nito, hiniling ni Gok-do kay Bongsun na bantayan ang saksi habang siya ay bibili ng bote ng tubig. Pagkasabi ni Gok-do, ginamit ng killer ang pagkakataon at kinidnap ang saksi. Bagamat sinubukan ni Gok-do at Bongsun na habulin siya, mabilis ang salarin kaya't nawala sila sa kanyang landas. Ngunit narinig ni Bongsun ang boses ng killer kaya't naging mahalagang saksi siya. Dahil dito, ipoprotekta siya ng mga pulis sa lahat ng oras. Kinabukasan, dinala ni Bongsun ang kanyang kapatid na pulis sa trabaho. Nang makita ito ni Min-hyuk, wala siyang magawa. Pagkatapos nito, 3 silang nagpunta sa isang conference. Habang nag-ikot si Bongsun at tinitingnan ang mga tao sa paligid, hindi pa rin siya nakakita ng anumang kahina-hinala. Dahil pumunta sina Min-hyuk at ang pulis sa banyo, kinailangan ni Bongsun na maghintay sa labas. Nang bagong labas lang si Min-hyuk, biglang may narinig silang ingay mula sa loob. Napag-alaman na ang pulis ay sinaksak ng isang tao. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging mas alerto si Min-hyuk, kaya't ipinag-utos niyang magstay si Bongsun sa bahay niya. Nang marinig ni Bongsun iyon, humiling siya ng doble ng kanyang sahod. Dahil hindi kapos sa pera si Min-hyuk, agad siyang pumayat. Pag-uwi nila, kinailangan pang magluto ni Min-hyuk para kay Bongsun. Ngunit tanging instant noodles lang ang alam niyang lutuin. Bagamat labis na nadismaya si Bongsun sa kakayahan ng kanyang boss sa pagluluto, mas mabuti na ring may makain kaysa magutom. Pareho pa rin nilang tinikman at na-enjoy ang noodles dahil sa kalagayan ng pulis. Sa pagkakataong ito, pansamantalang kukunin ni Gok-do ang responsibilidad ng witness protection. Dali-dali niyang pinuntahan si Min-hyuk at sinubukang kunin si Bongsun para umuwi. Ang dalawang lalaki ay nag-aagawan kung sino ang makakapagpaiwan kay Bongsun sa kanilang bahay. Naramdaman ni Bongsun ang kabag-abag na sitwasyong ito. Sa huli, nagdesisyon si Gok-do na tawagan ang nanay ni Bongsun. Kung papayag ang ina, papayagan niyang manatili si Bongsun sa bahay ni Min-hyuk. Nang marinig ng ina na mananatili si Bongsun sa bahay ni Min-hyuk, agad siyang pumayag. Dahil dito, kailangan nang bumalik ni Gok-do mag-isa. Hindi pa matagal si Bongsun sa bahay ni Min-hyuk, ngunit ipinakita na siya nito ang secret room. Umupo silang dalawa at nagsimulang maghanap ng mga kahina-hinalang tao na nagbabanta kay Min-hyuk. Nang makita ni Bongsun ang mukha ng kahina-hinalang tao, agad niyang nais na hulihin ito.
Ngunit agad siyang pinigilan ni Minyuk dahil nangako siyang mananatili siya sa bahay nito ngayong gabi. Nagmungkahi pa si Minyuk na magkatabi silang matulog upang maprotektahan ang isa't isa. Pumayag si Bongsun nang hindi makatarungan. Ngunit hiniling ni Bongsun kay Minyuk na matulog sa sahig habang siya ay matutulog sa pinakamahal na sofa. Dahil hindi makatulog si Bongsun, inimbitahan niya si Minyuk na maglaro ng mga laro para matulungan siyang makatulog. Bagamat si Minyuk ay presidente ng isang kumpanya ng software ng laro, talo siya ng malupit kay Bongsun. Nagmakaawa siya na ipagpatuloy nila ang laro upang makapaghiganti, ngunit hindi siya pinansin ni Bongsun at iniwan siya. Isang tahimik na gabi ang lumipas. Pagkagising ni Bongsun, nakita niyang nakahiga si Minyuk sa tabi niya. Agad niyang ginulat si Minyuk upang magising. Buti na lang wala namang ginawa si Bongsun. Kung hindi, malamang ay namatay na si Minyuk bago pa siya maagaw ng banta. Dahil nananatili si Bongsun sa bahay ni Minyuk, natutunan din niyang magluto ng agahan mag-isa. Habang tinatangkilik nila ang kanilang agahan, biglang binanggit ni Minyuk si Gokdu. Sinabi ni Minyuk na gusto niya ang puwet ni Gokdu. Hindi nais ni Bongsun na pagalitan si Minyuk. Dahil dito, dahan-dahan niyang tinusok ang mesa gamit ang chopstick. Nakita iyon ni Minyuk at agad siyang tumahimik. Nangangatog ang mga kamay ni Minyuk habang masunurin niyang kinain ang kanyang agahan. Pagkatapos nilang mag-agahan, nagpunta silang dalawa sa bahay ng kahina-hinalang tao. Sa pagkakataong ito, si Minyuk ang nakatoka sa pagbabantay sa labas habang si Bongsun ang pumasok upang alamin ang sitwasyon. Nagkunwari si Bongsun na isang kapitbahay at pumasok sa bahay ng suspect. Nakita siya ng suspect at agad siyang tinukso. Dahan-dahang tinanggal ni Bongsun ang kamay ng suspect sa mukha niya, ngunit bigla na lang itong nawalan ng malay. Agad na humingi ng paumanhin si Bongsun at hinila ang lalaki palabas para ipasa kay Minyuk. Nang malapit na silang dalhin ang suspect sa istasyon ng pulisya, nakatagpo sila ng ilang kapitbahay na galing sa palengke, kaya't kinailangan nilang dalhin ang suspect sa bubong. Sa puntong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Minyuk na masusing suriin ang mga sugat ng suspect. Buti na lang, dahil sa pagiging banayad ni Bongsun, ang suspect ay nagkaroon lamang ng namamagang mukha. Sa wakas, nagising din ito. Ngunit bago pa man siya magbukas ng mga mata, dahan-dahang tinamaan siya ni Bongsun at nawalan muli ng malay ang suspect. Agad tumakbo si Bongsun, ngunit naharang siya ni Minyuk sa tamang oras. Matapos magising ng suspect, napagtanto nilang mali ang kanilang nahuli. Dahil ang sasakyan ng taong ito ay ninakaw, hindi siya maaaring ang taong nagbabanta kay Minyuk. Agad nilang pinakawalan ang nahuling tao at humingi ng paumanhin na hindi sinasadyang siya ay nawalan ng malay ng 2 beses. Pagkatapos nito, nagpunta sina Bongsun at Minyuk sa istasyon ng pulisya upang i-report ang pagkakasugat ng pulis. Maaaring nagkamali ang salarin at inisip niyang ang pulis ay bodyguard ni Minyuk kaya inatake niya ito. Narinig iyon ni Gokdu at tinanong kung bakit pinili ni Minyuk na kumuha ng isang mahina na babae bilang bodyguard. Narinig iyon ni Minyuk at naisa ng magtanggol, ngunit mas mabilis si Bongsun. Dahan-dahan niyang inilagay ang paa niya sa paa ni Minyuk. Dahil sa ginawa niyang ito, sobrang sakit ang naramdaman ni Minyuk kaya't hindi siya nakapagsalita. Pagkatapos na mapatunayang wala silang kasalanan, umalis sila ng magkasama, kasama ang sugatang binti ni Minyuk. Dahil sa pakiramdam niyang may kasalanan, dinala ni Bongsun si Minyuk sa ospital. Nadiagnose si Minyuk ng nabaling daliri sa paa. Ngayon, parang pangalawang tahanan na ni Bongsun ang ospital. Saan man siya magpunta, palagi niyang nakikita ang mga pamilyar na mukha. Mula sa assistant na may sugatang tailbone, kay Minyuk na nabalian ng daliri sa paa, at pati na rin ang mga siga na hindi pa gumagaling mula sa mga nakaraang insidente. Nang makita ni Bongki na dumami ang mga biktima ng kanyang ate, sobrang napagod siya. Nang marinig lang ni Bongsun ang mga reklamo ng kanyang kapatid, narinig pa niyang may kasintahan si Gokdu. Pumunta pa si Gokdu kasama ang kanyang kasintahan sa ospital. Malungkot si Bongsun at iniwan si Minyuk sa ospital. Samantala, bumalik si Bongsun sa bahay at nagbabalat ng walnuts upang magpakalma ng kanyang kalungkutan. Pagkatapos makita ni Minyuk na nawala si Bongsun, agad siyang tumawag at sinabi niyang bumalik siya para alagaan siya. Samantala, ang boss ng mga siga, nang marinig na nagpunta si Bongsun sa ospital, agad na nagpa siya na turuan siya ng leksyon. Hindi lang ang boss ng mga siga ang nais gumanti kay Bongsun, pati ang boss ng eskwelahan ay nais maghiganti para sa mga junior niya. Ang mga estudyante na tinirador ni Bongsun ng sapatos noong nakaraang gabi, ay hinarang siya sa daan habang papunta siya sa ospital upang bisitahin si Minyuk. Ngunit hindi pa siya nakalakad ng ilang hakbang nang harangin siya ng boss ng eskwelahan. Habang malungkot, nakatagpo si Bongsun ng mga lalaki na tila naghahanap ng gulo, kaya't hindi siya nagdalawang isip na turuan din sila ng mga leksyon. Matapos buhatin ni Bongsun ang boss ng eskwelahan na parang manok, dahan-dahan niyang ibinaba ito sa lupa. Pagkatapos, pinilit ni Bongsun ang natirang mga tao na sumakay sa merry-go-round. Dahan-dahan niyang pinaikot ang merry-go-round at tumayo lang siya at pinanood, ngunit nahilo ang mga buli sa pag-ikot. Hindi lang iyon, pinilit pa ni Bongsun ang buli na mangolekta ng basura para makatulong sa lipunan. Sa loob ng 1 oras, sinuman na hindi mangolekta ng basura ay kailangang mag-ikot ulit sa merry-go-round. Sa wakas, dumating si Bongsun sa ospital para kunin si Minyuk. Nang magtungtong si Bongsun sa labas ng kwarto ng ospital, nahulog siya sa mga mata ng isang boss ng gangster. Ngunit tila natatakot ang boss sa pagkakakilanlan ni Minyuk kaya't hindi siya kumilos. Matapos masaktan si Minyuk, naging pansamantalang yaya siya ni Bongsun. Kinailangan ni Bongsun magluto at maglakad-lakad kasama si Minyuk. Ngunit kakaiba ang klase ng lakad na ito. Nang makalakad na sila ng ilang minuto, tinamaan si Minyuk at nasugatan ng isang tao. Sa pagkakataong ito, hindi na inisip ni Bongsun ang kanyang imahe.
Nais na niyang buhatin si Minyuk at dalhin siya sa hospital para sa mga sugat. Ngunit tumanggi si Minyuk, kaya't kinailangan niyang makiusap sa biktima. Dinala ni Bongsun si Minyuk sa bahay para gamutin ang kanyang sugat. Buti na lang at hindi gaanong seryoso ang sugat ni Minyuk, kaya't nagawa itong gamutin ni Bongsun at mabilis na nakaalis. Bihirang magkaroon si Bongsun ng libreng araw, kaya't nagdesisyon siyang mamili. Nang bagong labas pa lang si Bongsun mula sa tindahan, tinanong siya ng boss ng eskwelahan na makipagkita. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakipag-away kay Bongsun. Lumuhod siya at sinamba siya. Biglang nagkaroon si Bongsun ng maraming disipulo, kaya't hindi na niya ito pinansin at agad na sumang-ayon at umalis. Nang makita ni Bongsun ang ibang mga estudyante, naalala niya ang kanyang mga araw sa high school. Puno ng kaguluhan ang buhay ni Bongsun sa high school dahil palagi siyang gumugulo at naninira ng mga pampublikong ari-arian. Nang mag-field trip ang buong klase, dahan-dahan lang niyang tinapik ang isang bato na tinatawag na hindi matitinag at ito ay gumulong pababa ng bundok. Sa paaralan, hindi lang niya sinira ang crossbar, kundi pati ang gripo. Pumunta si Bongsun sa templo kasama ang kanyang ina upang magdasal para sa swerte, ngunit hindi siya pinalad, kaya't itinagilid niya ang mukha ng Buddha. Bumalik sa kasalukuyan, isang maganda at tahimik na gabi nang si Bongsun ay magpapahinga, nakatanggap siya ng tawag mula kay Minyuk. Nais ni Minyuk na makipagkita kay Bongsun. Gumamit si Bongsun ng dahilan na pupunta siyang manood ng sine, kasama ang mga kaibigan upang tumanggi. Ngunit iginiit ni Minyuk na siya na ang sasagot sa tiket sa sine basta't pumayag si Bongsun na lumabas dahil libre na siya sa panonood. Dinala ni Bongsun ang kanyang best friend at kapatid na lalaki. Pagkatapos manood ng pelikula, nagpunta silang apat sa isang bar. Masiglang umakyat si Bongsun sa entablado at nagsimulang mag-pole dance. Ngunit dahil sa epekto ng alak, inangat ni Bongsun ang pole at pinaikot ang sarili. Nagulat at natakot ang lahat ng nakakita nito. Nang makita yon, mabilis na dinala ni Bongki ang kanyang kapatid pauwi. Pagkagising mula sa kalasingan, pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa pagiging lasing at gumugol ng gulo. Bigla namang bumalik sa alaala ni Bongsun ang mga nangyari kahapon. Nang malasing si Bongsun, hinawakan niya ang mukha ni Minyuk at pinagsabihan siyang huwag na niyang pangarapin ang puwet ni Gokdu. Kung hindi, mawawala ang kanyang puwet. Nang maalala ni Bongsun ang lahat ng iyon, alam niyang malapit na siyang mawalan ng trabaho. Kaya't agad siyang tumawag kay Minyuk upang tanungin kung kamusta na siya. Si Minyuk ay isang taong bukas palad, kaya't hindi niya isinapuso ang nangyari kagabi. Hindi lang yon, pakiramdam pa ni Minyuk na mas kakit-akit si Bongsun kapag lasing. Kinabukasan, habang papunta si Bongsun sa kumpanya, aksidente niyang nabangga ang killer. Nang makilala niya ito, agad siyang bumalik at hinanap siya. Ngunit muli na namang nawala ng baka si Bongsun sa lalaking yon. Sa subway, nakatagpo si Bongsun ng isang lalaking nanghihipo sa isang babae. Tahimik niyang pinaikot ang daliri ng lalaki sa likod nito. Pagkatapos, umalis siya na parang walang nangyari. Nang mag-agahan sina Bongsun at Minyuk, ikinuwento ni Bongsun ang nangyari kaninang umaga. Pagbalik ni Bongsun sa kumpanya, binigyan siya ng isang sorpresa, isang princess desk. Kasama nito ay isang set ng mga materyales sa pag-aaral ng English para sa mga baguhan. Marahil gusto ni Minyuk na sanayin si Bongsun upang maging assistant at bodyguard. Bagamat hindi niya ito gusto talaga, kailangan pa rin niyang mag-aral dahil sobrang taas ng sahod kapag na-promote siya. Katatapos lang niyang tumakbo mula sa desk nang habulin siya ni Minyuk pabalik sa dati niyang lugar. Nakita siya ni Minyuk na sumusunod, kaya't lihim siyang tumawa dahil ang cute ni Bongsun kapag sumusunod. Matapos maggulo ni Bongsun sa bar, na-post ang video online at agad na naging popular. Nahiya si Bongsun at wala siyang matago, kaya't napilitan siyang magtago sa ilalim ng mesa upang itago ang kahihiyan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapagaling sa ospital, bumalik na sa trabaho ang assistant ni Minyuk. Pagpasok ng assistant sa pinto, ikinuwento niya kay Minyuk ang mga dakilang nagawa ni Bongsun. Lahat ng impormasyong ito ay narinig niya sa ospital. Bagamat ipinakita ni Minyuk na nandyan si Bongsun, hindi pa rin alam ng assistant ang nangyari. Nagpatuloy siya sa paninirang puri kay Bongsun sa harap nito. Nang ituro ni Minyuk si Bongsun, doon lang napagtanto ng assistant na malapit na naman siyang maospital. Napilitan ng assistant na tumingin kay Minyuk at humingi ng tulong. Dahil malungkot si Bongsun, pansamantala niyang pinatawad ang assistant at dinala ito upang magbigay ng trabaho. Pag-alis ni Bongsun, agad ipinahanap ni Minyuk ang lahat ng mga video sa internet. Ininform ni Minyuk si Gokdu na kaninang umaga, nakasalubong ni Bongsun ang killer. Nang marinig ni Gokdu na nakita ni Bongsun ang killer, agad siyang nagtungo sa kumpanya ni Minyuk upang kunin ang tao. Nag-away sila ni Minyuk kung sino ang magdadala kay Bongsun pauwi. Ngunit nang marinig nila ang pagpapakumbaba ni Bongsun, ipinasa nila ang responsibilidad sa isa't isa. Sa huli, dinala si Bongsun pauwi ni Minyuk at magpapatuloy si Gokdu sa istasyon ng pulisya upang imbestigahan ang kaso. Samantala, ang mga sigang binugbog ay nasa ospital, ngunit hindi pa rin nila alam ang kanilang gagawin. Diretsong inihayag ng mga siga na pagkatapos nilang ma-discharge mula sa ospital, ang unang gagawin nila ay hanapin si Bongsun upang maghiganti. Ang mga salitang ito ay sinabi nila sa harap ni Bongki. Nang marinig ni Bongki na nais maghiganti ng mga siga sa kanyang kapatid, agad niyang binalot ang mukha ng siga ng bandage. Binigyan lang ni Bongki ng mata ang siga upang makita ang mundo. Samantala, tila hindi pa tumitigil ang killer kahit hinahabol siya ng mga pulis. Isa siyang pervert na mahilig mang-kidnap at mang-torture ng mga kababaihan. Ang layunin ng killer ay mangolekta ng 7 magagandang dalagang babae at pilitin ang mga biktima na maging kanyang asawa. Nakakuha na siya ng 2 dalagang babae. Sa kasalukuyan, ang target niya ay si Haina, kaibigan ni Bongsun. Isang araw, inutusan ni Bongsun ang kanyang kaibigan na bumili ng mga grocery para magluto.
Ngunit matagal na itong hindi bumalik. Nagsimula nang mag-alala si Bongsun. Nalaman ni Haina na may sumusunod sa kanya. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono upang tawagan si Bongsun. Ngunit pinigilan siya ng killer. Binugbog ng killer si Haina at inihanda itong dalhin sa kanyang lungga. Nang maging kritikal na ang sitwasyon, dumating si Bongsun. Pinaikot ni Bongsun ang bakal ng killer at saka siya sinipa na nagpadapa sa kanya ng ilang metro. Nakita ng killer na napakadelikado ni Bongsun kaya't mabilis siyang tumakas. Agad dinala ni Bongsun ang kanyang kaibigan sa ospital at mabilis na tinawagan ang mga pulis. Narinig ni Gokdu ang balita at agad siyang pumunta sa ospital upang kumuha ng pahayag. Ngunit hindi maganda ang sitwasyon dahil hindi nakita ang mukha ng killer. Nang malaman ni Gokdu na nakita ng killer ang mukha ni Bongsun, agad niyang sinabi kay Bongsun na pumunta muna sa bahay ni Minyuk upang magtago. Bagamat hindi gusto ni Gokdu si Minyuk dahil kailangan alagaan ni Bongsun ang kanyang kaibigan, humingi siya ng ilang araw na bakasyon mula sa trabaho. Ngunit wala pa ring alam si Minyuk. Masaya pa rin si Minyuk at bumili ng chocolate para ibigay kay Bongsun. Ngunit nang pumasok siya sa kwarto, natanggap niya ang balita na hindi pumasok si Bongsun sa trabaho ngayon, kaya't ibinalik niya ang chocolate sa kanyang assistant. Tuwang-tuwa ang assistant sa natanggap na regalo, ngunit hindi niya alam na siya lang ay naging kapalit. Pumunta si Gokdu kay Minyuk upang pag-usapan ang pagpapalipas ng ilang araw ni Bongsun sa bahay nito upang magtago. Agad sumang-ayon si Minyuk nang marinig iyon. Kinabukasan, inihatid ni Gokdu si Bongsun papuntang trabaho. Hindi lang iyon, pinuri pa siya ni Gokdu sa pagiging maganda. Dahil dito, agad nasumik ang puso ni Bongsun sa tuwa. Para siyang ibong lumilipad-lipad sa kwarto. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkahilo kay Minyuk. Habang nagtatrabaho ang dalawa, mabilis na nagpunta ang assistant sa bahay ni Bongsun upang mag-empake ng mga gamit niya. Nang marinig ng ina ni Bongsun na ang kanyang anak ay pupunta upang tumira sa bahay ni Minyuk, agad siyang naghanda ng mga lingerie para sa kanyang anak. Tahimik niyang isinama ang mga ito sa mga gamit ni Bongsun. Nang kuhanin ni Bongsun ang kanyang mga gamit, nakita niya ang lingerie. Sa oras na yon, labis na nahihiya si Bongsun. Ang katabing si Minyuk ay nakaramdam din ng abala. Kaya't agad siyang bumalik sa kanyang kwarto. Pagkagabi, patuloy na iniisip ni Bongsun ang nangyari at nahirapan siyang matulog. Agad siyang tumayo, nagbihis at nagdesisyong lumabas. Nagdesisyon si Bongsun na gamitin ang kanyang sarili bilang pangakit. Determinado si Bongsun na hulihin ang killer. Habang naglalakad siya, may biglang humawak sa kanyang balikat. Agad na humarap si Bongsun at napagtanto na si Minyuk pala yon. Napag-alaman na hindi rin makatulog si Minyuk kaya't naglakad-lakad siya. Nang marinig ni Minyuk ang mga baliw na plano ni Bongsun, agad siyang pinilit na umuwi at matulog. Nang makauwi na silang dalawa, nagring ang doorbell at si Gokdu na ang dumating at humiling na makitira sa kanila. Labis na natuwa si Bongsun nang marinig iyon. Pinabayaan ni Bongsun ang hindi magandang attitude ni Minyuk at pinaakyat si Gokdu sa bahay. Dahil may bagong miyembro sa pamilya, kailangan nilang ayusin ang mga lugar ng pagtulog. Ang tatlo ay nawawala sa kanilang sariling mga iniisip. Kailangan nilang maghanap ng paraan upang paghiwalayin ang dalawa kung hindi ay magkakaroon ng malaking problema. Matapos mag-isip, nagdesisyon ang tatlo na hindi matulog upang magbantay sa isa't isa. Naglaro ng mga laro ang dalawang lalaki buong gabi. Hindi kasing energetic ni Bongsun. Kung may kama lang, tiyak ay matutulog siya hanggang umaga. Pagkatapos ng laro, nagtulungan silang mag-inuman. Siyempre, si Bongsun ay nanood lang. Nagpaligsahan si Minyuk at Gokdu kung sino ang makakainom ng mas maraming alak. Matapos uminom ng maraming alak, natulog silang dalawa sa billiard table. Nakita yon ni Bongsun at napabuntong hininga. Pagtingin niya sa paligid, agad niyang inakay ang dalawa at dinala sa labas. Nang magtungo si Bongsun upang bumili ng gamot pang hangover, hinanap sila ng dalawang siga. Gusto nilang kunin ang mga mahahalagang gamit nila. Pagbalik ni Bongsun, nakita niyang hinahanap nila si Gokdu. Maingat niyang sinabi sa mga siga na ibalik ang mga bagay. Pagkatapos, aalis na siya at magpapanggap na hindi niya alam ang nangyari. Ngunit sa hindi inaasahan, isang siga na hindi alam kung anong gagawin ang sumampal kay Bongsun. Kaya't agad niyang itinapon siya sa basurahan. Ang mga kasamahan ng siga ay nagmadaling lumapit gamit ang isang kahoy. Ngunit bago pa man nila matandaan ang buhok ni Bongsun, itinapon na siya ni Bongsun pabalik at inihagis palayo. Pagkatapos ng laban, matagumpay na dinala ni Bongsun ang dalawang lalaki pabalik sa bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Bongsun at nagluto ng masarap na agahan para kay Gokdu. Si Minyuk na nakaupo sa tabi ni Gokdu ay isang freeloader lang, kaya't wala siyang karapatang magdemand. Sa hapagkainan, nagpapanggap si Bongsun na mahina at hindi kayang buksan ang jam jar. Labis itong ikinagulat ni Minyuk at nawala ng imik. Hindi makapaniwala si Minyuk na ganun kahina si Bongsun. Pagkatapos ng kasiyahan kahapon, mas naging determinado si Bongsun na paghiwalayin silang dalawa. Sa puntong ito, parehong curious si Gokdu at Minyuk. Hindi nila naintindihan kung bakit ginawa ni Bongsun iyon. Sa mga oras na yon, ikinukwento ni Bongsun ang nangyari matapos silang uminom. Labis na nahihiya ang dalawang lalaki nang marinig ito. Wala ni isa sa kanila ang tumingin sa isa't isa. Pagkatapos ng pagkain, nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap sa suspect na nagbanta kay Minyuk. Nang makuha nila ang impormasyon tungkol sa suspect, agad na hinila ni Bongsun si Minyuk upang arestuhin ang taong iyon. Sa daan, nakatagpo sila ng isa pang alitan sa pagitan ng dalawang sasakyan. Bagaman humingi ng paumanhin ang babae, hindi pa rin nakalipas ang galit ng driver. Nais pa niyang gumamit ng dahas laban sa babae. Balak sanang bumaba ni Minyuk mula sa sasakyan upang pigilan ito. Ngunit nang lingunin niya ang gilid, napansin niyang bumaba na pala si Bongsun.
Nang malapit ng kumilos si Bongsun, mabilis na bumaba si Minyuk at matagumpay na pinaalis ang lalaki. Itinuturing na tapos na ang insidente ng payapa. Ngunit, nang magtungo si Minyuk upang lumingon, hindi niya nakita si Bongsun. Napag-alaman na mabilis na sumakay si Bongsun sa sasakyan ng lalaki. Determinado siyang turuan siya ng leksyon. Gamit ang lakas, pinaikot ni Bongsun ang sasakyan, dahilan upang sumigaw ng malakas ang lalaki. Nang dumating si Minyuk, nakita niya ang nakakakilabot na tanawin. Napaisip si Minyuk sa sarili na hindi na siya magtutukso kay Bongsun dahil hindi niya alam kung anong sorpresa ang ibibigay nito. Pagkatapos, nagpunta ang dalawa sa bahay ng mga magulang ni Minyuk. Kamakailan lang, may kumakalat na chismis na bakla si Minyuk, kaya tinawag siya ng kanyang ama ng gabing iyon. Tinanong siya ng ama na mag-asawa upang mapatigil ang chismis. Malinaw na ginamit ni Minyuk si Bongsun bilang panangga. Hinawakan niya ang kamay ni Bongsun at sinabi sa kanyang ama na siya ang kanyang girlfriend at sila ay nagsasama na. Bagaman medyo nagulat, wala nang magawa si Bongsun kundi sundin ang palabas ni Minyuk. Kinabukasan, hindi alam kung bakit, ginising siya ni Minyuk. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, dinala ni Minyuk si Bongsun sa pagsasanay ng lakas. Una, dinala siya nito sa peking pag-akyat ng bundok. Madali lang ang mga hakbang na ito para kay Bongsun. Sa isang iglap, umakyat siya sa tuktok ng bundok. Nagulat si Minyuk at ang mga kasama niyang mga manlalaro nang makita ito. Pagkatapos, tinulungan pa ni Minyuk na taasan ang hamon. Dinala niya si Bongsun sa paghila ng gulong. Subalit magaan lang ito sa kanya. Samantala, may mga bagong pangyayari sa kaso ng pagdukot. Mula sa testimonya ni Haina, mabilis na nakagawa ang mga pulis ng sketch ng mukha ng killer. Kinolekta din ng mga pulis ang sapatos na iniwan ng killer habang tumatakbo. Si Bongsun ay personal na tinanong ni Gokdu. Sinabi ni Bongsun na amoy gasolina at aspalto ang killer. Matapos kunin ni Bongsun ang testimonya, napansin niyang tila malungkot si Gokdu, kaya tinanong niya ito nang hindi nag-isip. Nais lang sanang magtanong ni Bongsun para magkatuwaan, ngunit alam niyang kakahiwalay lang ni Gokdu mula sa kanyang kasintahan. Bukod pa dito, niloko pa siya nito. Nang marinig ni Bongsun iyon, gusto niyang tumawa ng malakas, pero pinili niyang magkunwaring malungkot upang aliwin si Gokdu. Sa gabi, habang natutulog ang lahat, dalawang magnanakaw ang pumasok sa bahay ni Minyuk. Nagising si Bongsun upang uminom ng tubig, ngunit inatake siya ng isang magnanakaw na may hawak na kawali. Ginawa niyang parang martilyo ang kamay, buong lakas na sinuntok ang kawali na bumasag dito. Kasabay nito, isang magnanakaw ang humawak kay Minyuk sa leeg gamit ang kutsilyo. Agad na bumangon si Minyuk upang makipaglaban sa magnanakaw, ngunit bago pa man sila makagalaw, tinamaan ng kawali sa ulo ang magnanakaw na nagdulot ng pagkakasadsad nito. Agad nilang tinali ang dalawang magnanakaw. Pagkatapos, natulog sila at naghintay ng umaga upang tanungin ang mga magnanakaw. Maaga kinabukasan, nagising sila sa tunog ng telepono. Ang tumawag ay ang nag-hire sa dalawang magnanakaw. Ang taong ito ay ang leader ng mafia. Ang mas nakakagulat ay siya ay dating tauhan ng ama ni Minyuk. Matapos ang insidente kung saan nasira ang mga ngipin ng kanyang tauhan, lihim na sinundan ng boss si Bongsun at Minyuk. Laging naghihintay ito ng pagkakataon upang maghiganti. Sumagot si Minyuk sa telepono at binalaan ang boss na sabihin ang pangalan ng utak ng lahat. Kung hindi, ang dalawang tauhan ay paparusahan. Pagkatapos noon, nagbihis si Minyuk at nagpunta sa announcement ng family company upang hanapin ang mastermind. Gumawa siya ng video call kay Bongsun at nakita ng lahat ng naroroon ang mukha ng mga pumasok sa bahay niya kahapon dahil pinaghihinalaan ni Minyuk na isang miyembro ng pamilya ang nagkasala. Pagkatapos magbanta sa mastermind, ipinaliwanag ni Minyuk na malapit na niyang malalaman kung sino siya. Hiniling niya ang pahintulot ng kanyang ama upang tapusin ang announcement at umalis. Pagkatapos ng tawag na yon, dumating na ang gangster boss upang makita siya. Ibinigay niya kay Minyuk ang isang USB na naglalaman ng katotohanan na gustong malaman ni Minyuk. Tinupad ni Minyuk ang kanyang pangako. Pakawalan niya ang dalawang tauhan at patawarin din ang boss. Nang papalabas na ang boss, bumalik ito at inakusahan si Minyuk ng mga ginawa ni Bongsun sa mga tauhan nito. Ikinuwento ng boss ang nangyari habang nag-aalala. Tinanong din ng boss si Minyuk kung paano mahihikayat si Bongsun na sumama sa kanyang team. Pag-alis ng boss, nagmadali si Minyuk na ikabit ang USB sa computer. Sa pamamagitan ng impormasyon sa USB, nalaman ni Minyuk na ang mastermind ay ang kanyang pangalawang kapatid na si Minjae. Si Minjae rin ang pinaka-pinagkakatiwalaan ni Minyuk. Hindi inaasahan ni Minyuk na ang taong pinakamahalaga sa kanya ay siya pang may balak siyang saktan. Nang marinig ni Bongsun na natuklasan na ni Minyuk ang katotohanan, agad siyang tumakbo upang ipagdiwang ito kasama siya. Ngunit nang pumasok si Bongsun sa pintuan, nakita niyang malungkot na nakatayo si Minyuk sa tabi ng bintana. Matapos malaman ang katotohanan, hinila ni Bongsun si Minyuk palabas upang huminga ng sariwang hangin at alisin ang kalungkutan nito. Dinala niya siya sa parke ng pambata. Magkasama nilang nilaro ang mga laro na hindi pa nasusubukan ni Minyuk. Nagsuot din sila ng headband ni Bongsun. Nang matapos silang maglakad-lakad, naramdaman nilang pareho silang gutom. Dahil malungkot si Minyuk ngayong araw, si Bongsun ang nagbayad para kumain sila sa isang restoran na talagang gusto niya. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Minyuk ang pork sausage. Una, nagrereklamo si Minyuk at ayaw niyang kainin ito. Ngunit nang isawsaw ni Bongsun ang pork sausage sa sili at inilapit ito sa bibig ni Minyuk, agad niyang tinikman ito at huminto sa papuri sa sarap nito. Kinabukasan, bumangon si Minyuk at nag-focus sa pagsasanay kay Bongsun. Ngayong pagkakataon, nagbigay si Minyuk ng mas mahirap na hamon, ang pag-akyat ng lubid. Akala niya magiging mahirap ito kay Bongsun. Ngunit hindi inaasahan, mabilis pa itong umakyat kaysa sa unggoy. Sa isang iglap, umakyat na siya sa tuktok.
Pagkatapos noon, dinala ni Minyuk si Bongsun upang magpalo ng punching bag upang sanayin ang kanyang mga kalamnan sa braso. Akala niya magtatagal si Bongsun upang tapusin ang hamon na ito. Ngunit hindi inaasahan, ang punching bag ay nabasag ng hawakan lang ni Bongsun. Hindi sumuko si Minyuk at nagpasya na palitan ang punching bag. Ngayong pagkakataon, si Minyuk mismo ang humawak ng punching bag habang nagsasanay si Bongsun. Pinayuhan siya ni Minyuk na magpalo lang ng magaan. Kung hindi, mabubutas siya tulad ng punching bag. Sinunod ni Bongsun at pinalo ng pinakamagaan na posibleng lakas. Ngunit nabasag pa rin ang punching bag. Nararamdaman ni Minyuk na walang magagawa at napanghinaan ng loob. Ngayon, nagpasya si Minyuk na harapin si Bongsun mismo. Nagpatuloy sila sa kanilang mahirap na pagsasanay. Ngunit dahil sa kapabayaan, nahulog sila sa isa't isa. Sa sandaling iyon, marahil ay may mga nararamdaman na sila. Ang huling pagsubok para kay Bongsun ay ang pagsasanay sa pagkontrol ng lakas ng kanyang mga daliri. Naglaro sila ng chess ni Minyuk. Kahit nagsikap silang pareho, tuwing pipitikin ni Bongsun ang piraso ng chess, isang bagay sa bahay ni Minyuk ang nabubutas. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, sa wakas ay nagtagumpay si Bongsun sa huling piraso ng chess. Sumigaw si Bongsun ng masaya. Ngunit aksidenteng nabasag ang chessboard na nagkakahalaga ng 200 milyong won. Kinabukasan, pumunta si Bongsun sa ospital upang alagaan ang kanyang kaibigan. Samantala, ang killer ay nagkunwaring nagsimula ng sunog. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto at tinangay si Haina. Nang malapit na sanang i-inject ng killer si Haina, nagsalita si Bongsun at nagtataka. Kanina lang, in-inject ng nurse ang gamot. Bakit ngayon, mag-inject siya ulit? Napansin ng killer na malapit nang mabuko ang kanyang plano, kaya mabilis siyang tumakas. Agad ding sinundan sila ni Bongsun at ng mga pulis. Ngunit nawalan pa rin sila ng bakas ng killer. Matapos ang ilang araw ng pagpapagamot, na-discharge mula sa ospital ang isang thug. Agad siyang pumunta kay Bongsun upang maghiganti, ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Gokdu at binigyan siya ng ilang suntok. Pagkatapos, dinala nila ang thug sa istasyon ng pulis upang magpaliwanag. Kinabukasan, nang masaya si Bongsun papuntang trabaho, naramdaman niyang may mga matang sumusunod sa kanya mula sa likod. Napag-alaman na matapos matuklasan ang killer sa ospital, naaalala niya ang mukha ni Bongsun. Naisip niyang sinusundan siya ng killer, ngunit hindi pa nito nahanap ang tamang pagkakataon upang umatake. Nakarating si Bongsun ng ligtas sa kumpanya. Pagpasok niya sa opisina, nakita ni Bongsun ang isang computer sa kanyang desk. Nausisa, binuksan niya ito at nakita ang imahe ni Minyuk. Nagulat si Bongsun at lumingon, ngunit nakita niyang nakatayo si Minyuk sa likod niya. Napag-alaman na matapos maaresto ang mastermind, na-promote si Bongsun bilang full-time employee sa planning department. Ngunit kailangang magtrabaho pa rin siya sa kwarto ni Minyuk. Ang kaso ng pagdukot sa labas ay naging usap-usapan sa publiko. 4 na tao ang inatake, kung saan 3 sa kanila ay matagumpay na nahulog sa kamay ng thug. Isang tao naman ang pinalad na hindi masyadong nasaktan. Ang taong iyon ay si Haina, kaibigan ni Bongsun. Ang kaso ay naging mas seryoso kaysa dati. Sa ilalim ng pressure mula sa publiko, ang mga pulis ay naghanap araw at gabi sa mga posibleng kinaroroonan ng killer, ngunit wala pa rin silang positibong resulta. Dito naman, patuloy na nagsasanay si Bongsun upang kontrolin ang kanyang lakas. Sa wakas, naging matagumpay siya at nakontrol ang kanyang lakas. Hindi na siya bumabagsak ng punching bag. Ngayon, nag-leave si Bongsun upang sunduin si Haina mula sa ospital. Nang maihatid na ni Bongsun ang kanyang kaibigan sa bahay, tinawagan siya ni Minyuk at inutusan siyang mag-overtime. Nangako rin si Minyuk na doblehin ang sweldo sa overtime. Mahirap tanggihan ang oportunidad na mag-overtime na may ganitong kaakit-akit na sweldo, kaya agad na tumayo si Bongsun upang maghanda. Samantala, pumunta si Minyuk sa bahay ni Bongsun upang sunduin siya. Nang makita ng ina ni Bongsun ang kanyang magiging manugang, masaya siyang nagpunta sa pintuan upang salubungin siya. Inanyayahan din siya ng ina ni Bongsun na pumasok at kumain. Nakita yon ni Minyuk at nahirapan siyang tumanggi, kaya naupo na siya at kumain kasama ang pamilya ni Bongsun. Matapos ang pagkain, sabay silang nagpunta upang mag-overtime. Nangyari nga na para kay Minyuk, ang mag-overtime ay isang dahilan lamang upang makapagpalit ng lugar ng kainan. Lumipat sila sa bahay ng ama ni Minyuk upang maghapunan. Dahil nagkamali si Bongsun sa pagkain nila, kinailangan niyang magpanggap bilang girlfriend ni Minyuk. Nagbigay siya ng matatamis na salita kay Minyuk at maingat na sumagot sa mga tanong ng kanyang ama. Ang pagkain ay naging maayos at natapos ng maganda. Pagkatapos, nagsama sina Minyuk at Bongsun at binisita ang puntod ng kanyang ina. Pagkatapos nito, naglakad-lakad sila sa labas. Sa ibang lugar, matagumpay na nakuha ng mga pulis ang isang video mula sa dashcam ng ibang sasakyan na nagpakita ng sasakyan na ginamit ng salarin. Matapos mapanood ni Gokdu ang video, agad siyang pumunta sa junkyard upang hanapin ang kinaroroonan ng sasakyan. Ngunit ang lahat ng galaw ng pulisya ay nakita ng salarin. Napag-alaman na matapos umatake ng salarin sa pangalawang biktima, nagkunwari siyang saksi at pumunta sa istasyon ng pulisya. Ginamit niya ang pagkakataon upang mag-install ng kamera doon upang subaybayan ang sitwasyon. Sa kabilang banda, matapos madakip ang mga thug at madala sa istasyon ng pulis, hindi na nila kayang tiisin. Agad na tinawag ng boss ang kanyang mga tauhan sa isang warehouse. Pagkatapos, ipinatawag ang isang tao upang tawagan si Bongsun at ipaalam sa kanya na dinukot nila ang kanyang ina at pinapasundo siya agad. Nang marinig ni Gokdu at Minyuk ang balita, agad nilang binago ang direksyon at pumunta sa lokasyon na yon. Pumasok si Bongsun sa warehouse ngunit hindi niya nakita ang kanyang ina. Sa halip, nakita lamang niya ang isang grupo ng mga thug na naghahanda para sumugod sa kanya. Isinuong ni Bongsun ang kanyang hood at naghanda na para makipaglaban.
Isa-isa silang sumugod ngunit lahat ay natalo ni Bongsun. Nang makita ng boss ang mga tauhan niyang pabagsak isa-isa, siya'y natakot din ngunit hindi pa rin siya tumigil dahil sa mataas na pride niya bilang lalaki. Matapos ang 100 rounds ng laban, ang mga tauhan niya ay nakahandusay sa sahig. Naalis din ang hood na isinuot ni Bongsun. Sa parehong oras, dumating si Minyuk at nakita ang pagkaalis ng hood ni Bongsun. Agad na naalala ni Minyuk ang aksidente maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, papunta siya sa puntod ng kanyang ina nang biglang mawalan ng kontrol ang sasakyan at muntik nang tumama sa isang pedestrian. Sa ganung delikadong sitwasyon, isang babae sa pink na kamiseta ang pumigil sa sasakyan. Matapos ang aksidente, iginuhit ni Minyuk ang larawan ng babae sa kanyang aparador. Madalas niyang titigan ito tuwing nakakaramdam siya ng takot. Hindi inaasahan, ang babaeng iyon ay si Bongsun. Pagdating ni Minyuk, dumating din si Gokdu. Nasaksihan ni Gokdu si Bongsun na gamit ang dalawang kamay upang buhatin ang 4 na malalaking lalaki at ihagis sila sa pader. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Ginamit din ni Bongsun ang isang kamay upang sirain ang mesa. Naghahanda rin siyang tapusin ang leader. Nang malapit nang sumugod si Bongsun, inambush siya ng isang thug na may hawak na kutsilyo. Ginamit ni Minyuk ang kanyang katawan upang harangan ang kutsilyo para kay Bongsun. Nang maglaon, nawalan ng malay si Minyuk sa mga bisig ni Bongsun. Sa kabutihang palad, nadala siya agad sa ospital. Matapos tahiin, nagising si Minyuk. Pagdilat ng mata, sinabi ni Minyuk kay Bongsun na maswerte siya ang nasaktan. Tinanong din ni Minyuk kung naiisip ni Bongsun na yon sa kanyang puso, tama ba? Matapos masaksihan ni Gokdu ang eksena sa warehouse, hindi siya nagmukhang sobrang nagulat. Naalala ni Gokdu ang kanyang mga taon sa high school. Marahil ay aksidenteng naipakita ni Bongsun ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Gokdu. Hanggang sa masaksihan ni Gokdu ang eksenang iyon kanina. Pagkatapos noon, narinig ni Gokdu si Bongki na ikwento ang tungkol sa kapangyarihan ni Bongsun. Nakaramdam siya ng panghihinayang dahil hindi niya alam ang tungkol dito kahit na magkaibigan sila. Kaya't malungkot na bumalik si Gokdu sa istasyon ng pulisya. Ngunit nakatanggap si Gokdu ng abiso na hindi pinapayagan ang kanyang team na mag-imbestiga sa kasong pagdukot. Ngunit dahil sa mga inaasahan ng pamilya ng biktima, nagpasya si Gokdu na magsagawa ng isang huling investigasyon. Sa kabilang dako, patuloy na naging regular na pasyente ng ospital ang mga thug. Nang bumisita ang ina ni Bongsun kay Minyuk, narinig niya na pati mga thug ay na-ospital din. Agad na dumaan ang ina ni Bongsun sa kwarto ng ospital. Tinanong niya kung sino ang nagtaga kay Minyuk, ngunit sa di inaasahan, ang natamaan ay hindi ang tamang tao. Nang malaman ng ina ni Bongsun na hindi niya natama ang tinamaan, agad niyang kinumpirma ang target. Pumunta siya sa salarin na nagtaga kay Minyuk. Ngunit sa oras na yon, labis ang kalagayan ng salarin, kaya't ipinakita ng ina ni Bongsun ang awa at pinayagan siyang makalabas. Sa huli, nagpunta siya upang pagbuntungan ng galit ang boss. Ngunit bago pa magawa ng ina ni Bongsun ang anuman, pumasok ang ama ni Minyuk upang palitan siya. Ang boss ay binugbog ng ama ni Minyuk dahil sa pananakit kay Minyuk. Sa huli, kailangan ding maospital ng boss. Sa kabilang dako, pumunta si Gokdu sa scrapyard at nakatagpo ng tunay na salarin. Nagkunwari siyang customer upang mag-imbestiga. Inutusan ni Gokdu ang lalaki na suriin ang sasakyan habang siya ay naglakad-lakad mag-isa upang obserbahan ang paligid. Nang malapit na si Gokdu na pumasok sa secret room, tinawag siya ng salarin pabalik at ipinaalam sa kanya na natapos na ang pag-check at walang problema sa sasakyan. Sa daan pabalik sa istasyon ng pulisya, marami nang naiisip si Gokdu tungkol sa kasong ito. Lalo niyang iniisip, masigurado siya na ang salarin nga ang kanyang iniisip. Ngunit wala pa rin siyang matibay na ebidensya. Sa kabilang banda, dahil sa pakiramdam ni Bongsun ng pagkakasala, nagpasya siyang manatili sa ospital upang alagaan si Minyuk. Dito, sinabi ni Minyuk kay Bongsun ang tungkol sa aksidenteng nangyari noong mga nakaraang taon, narinig iyon ni Bongsun at naalala. Malinaw niyang naalala ang memoryang iyon dahil hinila niya ang sasakyan hanggang sa mapunit ang kanyang bagong sapatos. Matapos noon, dinalhan si Bongsun ng kanyang mga magulang ng kanin para sa kanilang dalawa. Pinaghalo niya ang kanin at ipinakain kay Minyuk. Ngunit bago makakain ng kahit isang subo si Minyuk, dumating si Bongki at pinigilan siya. Pinilit ni Bongki na gawing vegetarian si Minyuk upang mabilis gumaling ang kanyang sugat. Pagkatapos, kumain si Bongki ng isang piraso ng kanin sa harap ni Minyuk. Kailangan lamang ni Minyuk na magmasid habang kumakain ang pamilya ni Bongsun ng halo-halong kanin. Matapos ihatid ni Bongsun ang kanyang mga magulang sa bahay, bumalik siya sa kanyang kwarto upang alagaan si Minyuk. Nilinis niya ang buhok nito at maingat na pinatuyo ang buhok ni Minyuk. Maingat na hinawakan ni Minyuk ang kamay ni Bongsun at magkasama silang tahimik na nagtinginan sa isa't isa. Inisip ng lahat na maghahalikan sila ng pasyon, ngunit mabilis na bumalik si Minyuk sa kama dahil ayaw niyang magpasakit kay Bongsun. Bumalik sila sa kanilang sariling espasyo. Tinitigan ni Minyuk si Bongsun. Pakiramdam niya ay swerte siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makilala siya. Naramdaman ni Bongsun ang kanyang titig, kaya't bigla niyang dinilat ang kanyang mga mata. Nagtinginan lang silang dalawa ng ganoon, ngunit walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ang nararamdaman ni Minyuk at Bongsun ay unti-unting nagbabago. Sa kabilang dako, nang marinig ng superior ni Gokdu ang opinyon niya, lihim niyang ipinadala ang isang tao upang sundan ang salarin. Kasabay nito, inimbitahan si Bongsun upang tuklasin ang salarin sa pamamagitan ng boses. Matapos makinig ng mabuti, tiyak si Bongsun na ang narinig niyang boses ay mula sa salarin. Nasa labas na sila ng interrogation room ni Gokdu nang marinig nila na nahuli ng pulisya ang salarin. Ngunit hindi ito ang tunay na salarin. Pakiramdam ni Bongsun ay hindi siya mapalagay nang bumalik sila sa ospital kasama si Minyuk.
Nang makita ni Minyuk na malungkot siyang bumalik, sinubukan niyang magbiro. Sa huli, nagtagumpay si Minyuk na mapatawa si Bongsun. Dahil hindi pa nahuhuli ng pulisya ang tunay na salarin, pumunta si Gokdo sa scrapyard upang hanapin ito. Doon, nagkaroon sila ng alitan. Hindi naging kalaban si Gokdo para sa salarin, kaya't madaling nanalo si Gokdo. Ngunit hinarang siya ng ibang tao, kaya't galit na umalis si Gokdo. Talagang naramdaman ng salarin na malapit na itong mahulog, kaya't nagplano siya na gumawa ng hakbang laban kay Bongsun. Dahil nakita ni Bongsun ang kanyang mukha, dahil sa padalos-dalos niyang mga aksyon, kinailangan pagtiisan ni Gokdo ang saway ng kanyang superior. Nagdesisyon si Gokdo na magbitiw at magtangka sa sariling paghahanap sa pugad ng salarin. Sumugod si Gokdo upang magsagawa ng paghahanap, ngunit hinarangan siya ng mga kasama niya sa trabaho. Ngayon, dumaan ang ina ni Bongsun sa ospital upang alagaan si Minyuk. Nagluto siya ng chicken feet para kay Minyuk. Kinuha pa niya ito at ipinakain kay Minyuk. Ngunit talagang mahirap lunukin ang chicken feet na ito. Habang kinuha ng ina ni Bongsun ang tubig, nagmamadaling humingi ng tulong si Minyuk kay Bongki upang isama ang kanyang ina pauwi. Kung hindi mamamatay si Minyuk sa mga sugat, pero tiyak na mamamatay siya sa chicken feet. Sa bahay, sa wakas ay nakatulog ng mahimbing si Bongsun at nakapanaginip pa. Sa kanyang panaginip, naging Juliet si Bongsun at si Minyuk naman ay naging Romeo. Malapit na silang maghalikan nang magising si Bongsun dahil sa tawag ni Haina. Agad siyang nagising upang maghanda para pumasok sa kumpanya. Nang pumasok si Bongsun sa kumpanya, sinalubong siya ng isang malaking wreath at mga confetti. Napag-alaman na na-promote si Bongsun upang maging isang opisyal na empleyado. Bilang pagpaparangal kay Bongsun, bumili si Minyuk ng bagong bag para sa kanya. Masaya si Bongsun dahil malapit na niyang iwanan ang prinsesa niyang desk. Pero gumawa si Minyuk ng isang karatula para kay Bongsun. Inutos ni Minyuk kay Bongsun na manatili sa parehong lugar para magtrabaho. Ngayon, nakilala rin ni Bongsun ang department head. Di inaasahan, ang hitsura ng taong iyon ay eksaktong katulad ng manghuhulang madalas makita ng kanyang ina. Nang saglit na tumayo si Bongsun sa pinto, tinawag siya ng department head upang mag-usap ng pribado. Nalaman na ang department head ay humahanga rin kay Minyuk. Tinawag si Bongsun upang ipakita ng department head ang kanyang kapangyarihan. Ang pagpapakita ng kayabangan sa harap ni Bongsun ay labis siyang kinatakutan. Pinilit ni Bongsun na manghingi ng lakas ng loob at tinanong kung may kambal bang kapatid ang department head. Ngunit tinitigan lang siya ng pinuno at tumalikod. Ngayon, kailangan ni Bongsun na sumunod sa department head para matuto. Ngunit mukhang ayaw ng pinuno na turuan si Bongsun. Pinilit pa ng pinuno na ipagawa kay Bongsun ang paggawa ng kape para sa kanya. Hindi lang yun, gumawa pa siya ng iba't ibang bagay sa harap ni Bongsun. Hindi na nakayanan ni Bongsun. Agad niyang tinulak ang mesa at inipit ang department head sa pader. Nang maipit sa pader ang department head, agad itong sumigaw ng malakas. Pero hindi ito inintindi ni Bongsun at umalis na. Masaya siyang nagpunta upang uminom ng kape kasama si Minyuk. Hindi niya alintana ang department head na nandoon pa at nakadikit sa pader. Matapos ang ilang sandali, sumigaw ang department head na hilahin ang mesa at sa wakas ay nakawala siya. Dito naman, narinig ni Bongsun ang usapan ng assistant at ni Minyuk. Nagtaka si Bongsun, bakit hinarang ni Minyuk ang isang kutsilyo para sa kanya gayong pinapahalagahan niya ang katawan niya na parang buhay niya. Nang malapit na niyang makuha ang sagot, biglang bumukas ang pinto, kaya't muntik na siyang matumba. Dinala ni Bongsun si Minyuk pauwi. Nang malapit nang umalis si Bongsun, hinila siya ni Minyuk pabalik. Nahiga si Minyuk sa kandungan ni Bongsun at mabilis na nakatulog. Nang magising siya, hindi niya nakita si Bongsun, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagkakita ni Minyuk kay Bongsun, matapang niyang inilagay ang kamay ni Bongsun sa kanyang puso at inamin, "Gusto kita." Naramdaman ni Bongsun na tuwing kasama si Minyuk, mabilis ang tibok ng puso niya. Pero hindi agad siya nakasagot. Kailangan pa niyang maglaan ng oras upang ayusin ang nararamdaman. Kinabukasan, pumunta si Bongsun sa trabaho ng magulo ang kanyang isipan. Nang pumasok si Bongsun sa kumpanya, kailangan niyang tiisin ang pang-aabuso ng department head. Pinilit niyang ipagbilin kay Bongsun na ilipat ang 10 kahon ng karton sa loob ng kwarto. Para kay Bongsun, ito ay isang maliit na bagay lang. Isang biyahe lang, naipasan niya ang 10 kahon ng papel. Ang 10 kahon ay naihatid na ikinagulat ng department head. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, kaya't agad niyang pinuntahan upang tiyakin ito. Nilapitan agad ng department head si Bongsun at tinanong kung siya ba ang nagbuwal ng mesa. Tinatanong din siya kung sino siya. Agad na sumagot si Bongsun na siya ay isang alien. Ang sagot na ito ay nagpatindi sa pagkabigla ng department head. Ngayong hapon, magkakaroon ng press conference si Minyuk. Dito, lilinawin ni Minyuk ang mga chismis tungkol sa kanyang sexualidad. Nang makita ni Minyuk si Bongsun, agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Bongsun sa harap ng lahat. Pagkatapos nito, dinala siya ni Minyuk para mag-lunch. Ngayong araw, biglang napansin ni Bongsun na kakaibang gwapo si Minyuk, kaya't hindi niya maiwasang titigan ito. Habang nag-enjoy ang dalawa sa kanilang sariling mundo, 2 tao ang dumating at pinutol ang saya nila. Ang department head na nakaupo sa tabi ni Minyuk ay patuloy na iniisip kung gaano kasindak si Bongsun. Hindi naman ito pinansin ni Minyuk at patuloy na kumain ng masaya kasama si Bongsun. Bigla, naramdaman ni Bongsun na interesting ang department head, kaya't binigyan niya ito ng piraso ng alahas na siya mismo ang gumawa. Laking gulat ng department head nang makita ang bracelet na gawa ni Bongsun. Nagpromise pa si Bongsun na susunod, bibigyan niya ito ng magandang kwintas. Pagkatapos nito, masaya niyang iniwan ang department head. Habang naghahanda na si Bongsun na umuwi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gokdo. Inimbita siya ni Gokdo para magkape,
Pero hindi dumating si Gokdo sa kanilang napagkasunduan dahil bigla siyang nakatanggap ng tawag na nagsasabing ang susunod na target ng killer ay ang ex-lover niya. Nagmamadali si Gokdo na hanapin ang kanyang ex-lover, ngunit nakita niyang ligtas at masaya ito kasama si Bongki. Sa kabilang banda, nalaman ni Minyuk na nakipagkita si Bongsun kay Gokdo. Agad itong pumunta roon. Ngunit pagdating ni Minyuk, nakita lamang niya si Bongsun na mag-isa. Inisip ni Minyuk na ipahayag ang nararamdaman niya kaya't nilapitan si Bongsun at tinanong kung maaari ba siyang magustuhan nito. Pagkatapos ay iniabot ni Minyuk ang kanyang kamay. Nakita ito ni Bongsun at talagang gusto na niyang sumagot ng oo, ngunit natatakot siya sa kanyang pagkatao. Dahil hindi siya isang ordinaryong tao, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat o deserving ng ganitong pagmamahal. Sa tuwing nakakatanggap siya ng ganitong pag-amin, nang makita ni Minyuk ang pag-aalinlangan sa mata ni Bongsun, niyakap siya nito ng direkta. Sa wakas, tinanggap ni Bongsun ang pag-amin ni Minyuk. Ang dalawa ay opisyal na naging magkasintahan. Naging isa sila sa pinakakilig na magkasintahan sa mga Korean drama. Masayang inihatid ni Minyuk si Bongsun pauwi. Paalala ni Minyuk na huwag niyang pagsisihan ang desisyon niyang iyon. Pagkatapos ng paalalang iyon, mabilis na umalis si Minyuk. Pagkatapos umalis ni Minyuk, dumating din si Gokdo upang hanapin si Bongsun. Hindi inasahan ni Bongsun na maghahain ng pag-amin si Gokdo. Nang marinig iyon, agad niyang tinanggihan ang pagtatapat ng taong minsan niyang minahal. Ang sumunod na araw ay ang unang araw ng opisyal na pagmamahalan ni Bongsun at Minyuk. Sobrang lapit ng dalawa kaya't nagalit ang department head. Sa kabilang banda, nagsimula ng umatake ang killer sa ex-lover ni Gokdo. Ngunit nagtakda ang pulisya ng isang tagong tagapagtanggol para sa kanya. Pero nakahanda na ang killer. Pinaniwalaan ng killer ang mga pulis na ang susunod niyang target ay ang ex-lover ni Gokdo. Ngunit sa katotohanan, inatake ng killer si Haina. Samantala, nagda-date si Minyuk at Bongsun sa isang noodle shop. Sinabi ni Minyuk kay Bongsun na hindi na siya pwedeng tawaging direktor. Ngunit sagot ni Bongsun, hindi na sila nagde-date. Nabigla si Minyuk at sumigaw ng malakas nang marinig iyon. Sa wakas, siya ay nagising ni Bongsun. Pag-uwi ni Bongsun, masaya niyang ikinukwento sa kanyang best friend ang nangyari. Ngunit hindi alam ni Bongsun na ang nag-reply sa mensahe ay ang killer. Ibinahagi rin ni Bongsun ang isang lihim tungkol sa kanyang lakas sa kanyang best friend. Sinabi ni Bongsun na mawawala ang kanyang kapangyarihan kapag nasaktan niya ang mga inosenteng tao. Nang malaman ng killer ang lihim na iyon, siya ay ngumisi ng malamig. Sa wakas, nakakita siya ng paraan upang labanan si Bongsun. Nang makita ni Bongsun kung paano nag-text ang kanyang best friend, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba. Ngunit hindi niya ito pinansin ng husto. Lumiko siya at nagpadala ng larawan kay Minyuk upang mag-goodnight. Dahil dito, sobrang saya ni Minyuk kaya't hindi siya nakatulog. Kinabukasan, masaya si Bongsun nang pumasok sa trabaho tulad ng dati. Pagpasok ni Bongsun sa kumpanya, nakita niyang nagdidisenyo si Minyuk ng isang action game para sa kanya. Nakaramdam ng selos ang assistant nang makita ito. Ngunit agad siyang natakot kay Bongsun. Sa oras ng trabaho, muling nag-date sina Minyuk at Bongsun. Itinulak ni Minyuk si Bongsun laban sa pader. Nang itulak siya, naramdaman ni Minyuk na parang siya ay malulunod sa kaligayahan. Nabaliw si Minyuk sa ka-cuteness ni Bongsun. Patuloy na inalog ni Minyuk si Bongsun, pagkatapos ay pinatungan ang buhok niya. Lihim niyang iniisip na ang kanyang kasintahan ay sobrang cute. Tumingin si Bongsun sa mga kilos na iyon at wala siyang magawa. Agad niyang hinila si Minyuk palabas. Ngunit hinila siya pabalik at hinalikan. Pagkatapos, binitiwan din siya ni Minyuk. Hindi lamang nila lihim na dinate sa kumpanya, dinala rin ni Minyuk si Bongsun sa isang lihim na lugar upang mag-date. Isang lugar na may malawak na tanawin ng dagat. Binigyan din ni Minyuk si Bongsun ng isang gwapong lalaki sa tabi ng bintana. Ngunit hindi ito pinansin ni Bongsun at mas inaalagaan ang magandang tanawin. Inisip ni Minyuk na dinala siya roon upang mag-date. Ngunit kinuha ni Bongsun ang kanyang computer upang magtrabaho. Nang makita ni Minyuk na masyadong abala si Bongsun sa pagtatrabaho, hindi niya ito nakayanan at hinila siya palabas upang mag-date. Pumunta ang dalawa sa palengke at tumingin sa dagat. Sa paglalakad, si Bongsun ay tumatalo ng masaya tulad ng isang ibon. Nakita ni Minyuk ang kanyang kasintahan na sobrang saya at mumiti. Nagpicture sila ng magkasama, nagdrawing ng mga puso sa dalampasigan, at pagkatapos ay binigyan nila ang isa't isa ng kanilang unang halik. Pag-uwi ni Bongsun, agad niyang tinawagan ang kanyang best friend. Ngunit walang sumagot. Naalala ni Bongsun ang kakaibang kilos ni Haina kamakailan, kaya't agad niyang tinawagan si Gokdo upang hanapin ang lokasyon ni Haina. Nag-text din si Bongsun kay Haina tungkol sa isang hindi kilalang tao. Ang sagot na nakuha niya ay nagpatibay kay Bongsun na may nangyaring masama kay Haina. Dito, nahanap ng pulisya ang mga gamit ni Haina na iniwan niya nang siya ay dukutin. Agad silang pumunta sa junkyard upang maghanap sa kabila ng mga babala mula sa kanilang mga nakatataas. Napansin ng salarin na nahulog na ang kanyang mga aksyon, kaya't nagpadala siya ng video upang takutin si Bongsun. Sinabi niyang kung nais ni Bongsun na mabuhay si Haina, kailangan niyang magmadali at hanapin siya. Pumunta si Bongsun sa bahay ni Minyuk noong gabing iyon. Umiiyak si Bongsun at sinabi kay Minyuk ang lahat ng nangyari. Kasabay nito, nagmakaawa si Bongsun kay Minyuk na tulungan siyang hanapin si Haina. Nasaktan si Minyuk nang makita ang kalungkutang hitsura ni Bongsun. Hinagka ni Minyuk si Bongsun at nangakong hahanapin niya ang kanyang kaibigan. Hindi sila nakatulog buong magdamag. Kinabukasan, kumalma si Bongsun. Umupo siya at maingat na sinuri ang video. Inaasahan niyang makakakita ng ilang mga palatandaan. Talaga nga, hindi binibigo ng langit ang mga may mabuting hangarin. Pagkatapos makakita ng mga palatandaan, agad na tumakbo si Bongsun patungo sa junkyard upang maghanap ng tao.
Matapos ang ilang minutong paghahanap, natuklasan din niya ang pinto patungo sa secret room. Agad na pumasok si Bongsun sa secret room, ngunit sa pamamagitan ng kamera, nakita na ng killer ang lahat ng ginagawa ni Bongsun. Pinatulog niya si Haina at itinago sa ibang lugar. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tauhan upang magbuhos ng gasolina at maghanda para sunugin ang secret room. Pagbaba ni Bongsun sa secret room, agad niyang pinakawalan ang mga babae, ngunit hindi pa rin niya natagpuan si Haina. Sa taas, sinindihan ng mga thug ang apoy na nagdulot ng pagsabog ng secret room. Ngunit dahil sa kanyang pambihirang lakas, nakaligtas si Bongsun mula sa apoy at nailigtas ang mga babae. Agad ding nahuli ng mga tauhan ni Gokdu ang isa sa mga kasabwat. Nang malaman ni Minyuk na nagpunta si Bongsun sa junkyard ng mag-isa at nagkaroon ng aksidente, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. May kanya-kanyang dahilan ang bawat isa, kaya't wala ni isa ang umatras, at nagbitaw sila ng mga salitang nakakasakit sa isa't isa. Pagkatapos, habang nagtatrabaho si Bongsun, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya, nalaman niyang ang killer ang tumawag. Nagbigay siya ng kondisyon na kung nais ni Bongsun na iligtas ang kanyang best friend, kailangan niyang maging asawa nito. Agad na pumayag si Bongsun at nagtakda ng oras upang magkita sa gabi. Nagsulat siya ng leave of absence note kay Minyuk. Pagkatapos, umuwi siya upang ihanda ang kanyang mga gamit para sa takdang lugar. Samantala, alam ni Minyuk sa bahay ang lokasyon ni Bongsun, kaya agad siyang tumawag kay Gokdu upang humingi ng tulong. Nang dumating si Bongsun, nakita niyang ang killer ay naghahanda upang sakalin at patayin ang kanyang kaibigan. Agad na tumakbo si Bongsun upang iligtas si Haina at itinulak ang killer. Ngunit ang itinulak ni Bongsun ay hindi ang killer, kundi isang panghalili lamang. Ginamit ng killer ang kahinaan ni Bongsun na hindi kayang manakit ng mga inosenteng tao. Dahil dito, nawalan ng lakas si Bongsun. Sa pagkakataong ito, ang tunay na killer ay nahayag. Itinutok ng killer ang baril kay Bongsun. Ngunit swerte na lang at dumating si Minyuk sa tamang oras. Agad na nagsalpukan ng killer at si Minyuk. Dahil sa regular na pagsasanay, mabilis na nakakuha ng kalamangan si Minyuk sa laban. Tinalo niya ang killer at pinilit nitong tumakas gamit ang sasakyan. Nang matanggap ni Gokdu ang balita, mabilis din siyang dumating upang tumulong. Agad na nagpaputok ng ilang shots si Minyuk sa killer, at mabilis na sumakay si Gokdu sa sasakyan upang habulin ang killer. Nagtulungan sila sa malupit na pagtugis, ngunit dahil nawalan ng kontrol ang killer, dinala niya ang sasakyan sa ilog at nawala. Matapos tumakas ang killer, mabilis na tumakbo si Minyuk patungo kay Bongsun, ngunit wala na itong malay. Masakit na niyakap ni Minyuk si Bongsun at dinala siya pauwi, alaga siya buong magdamag. Matapos ang maraming unos, nagyakap ang dalawa at nagkakasundong muli. Kinabukasan, dinala ni Minyuk si Bongsun sa kanyang pamilya upang magka-reunion. Mula sa mga salita ni Haina, nalaman ng pamilya ni Bongsun na nawala na ang kanyang lakas at ngayon ay naging normal na tao na siya. Bagamat hindi kayang tanggapin ni Bongsun ang katotohanan, nangako siyang susubukan niyang mag-adapt sa bagong buhay. Nagpatuloy si Bongsun sa pagtatrabaho, ngunit hindi na niya kayang magbuhat ng 10 karton tulad ng dati. Nang makita ito ni Minyuk, agad niyang pinatahan si Bongsun. Sinabi niyang magtiwala siya sa kanya at matutong umasa sa kanyang kasintahan. Natawa si Bongsun nang marinig ito na nagpagaan kay Minyuk. Bumalik ang dalawa sa kanilang araw-araw na buhay. Nagtrabaho sila ng magkasama, naghawak kamay, naglakad-lakad sa lungsod, namili, at nagbibiruan, tulad ng ibang magkasintahan, upang matulungan si Bongsun na magaan ang loob. Dinala din siya ni Minyuk sa isang picnic. Ngayong araw, maaga nagising si Bongsun upang maghanda ng pagkain para kay Minyuk. Ngunit nang dumating sila sa picnic spot, naputol ang puso ni Bongsun. Nakita yun ni Minyuk at ngumiti, sabay sabing sobrang cute ni Bongsun. Talagang magkasama silang masaya. Ngunit magtatagal kaya ang kaligayahang ito? Habang buhay pa ang tunay na killer at naghahanda na ito para sa isang malaking atake, pinutol ng killer ang kanyang buhok. Pumasok siya sa kumpanya ni Minyuk bilang isang reporter. Matagumpay na nakapasok ang killer. Ngunit agad siyang nakilala ni Gokdu habang dumadaan sa lugar. Mabilis na kinuha ng killer ang isang babaeng empleyado upang gawing hostage. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa elevator. Agad na ipinaalam ni Gokdu kay Minyuk. Inutusan ni Minyuk na agad isara ang lahat ng mga exits. Naglagay ng bomba ang killer sa gusali. Hinamon niya si Minyuk na kailangang mahanap siya. Kung hindi, papasabugin niya ang buong gusali sa loob ng 15 minuto. Mabilis na pinalikas ni Minyuk ang lahat ng tao at nagsimula siyang maghanap sa killer. Samantala, pinalo ng killer ang kanyang assistant at tinangay si Bongsun. Dinala siya ng killer sa rooftop. Pagdating doon, tinali siya ng mga bakal na kadena at ikinabit ang bomba sa kanya. Matapos ang lahat, inilak ng killer ang pinto at iniwan si Bongsun sa rooftop. Mabilis na tumakbo si Minyuk papunta doon pero nakalock na ang pinto. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang magising si Bongsun. Nang makita niyang nandoon siya, nagsimula siyang magpanik at sumigaw kay Minyuk na iwan siya at tumakbo na. Ngunit hindi pinansin ni Minyuk ang mga pakiusap ni Bongsun. Sinubukan ni Minyuk na basagin ang pinto pero wala pa ring nangyari. Pinagpapatuloy niya ang pagsira sa pinto hanggang sa mapagod na siya. Ang mga kamay ni Minyuk ay puno ng dugo. Kahit na ganoon, hindi tumigil si Minyuk sa pagpapatuloy. Pinagpapalakas ang sarili, pinatahan siya ni Minyuk sa loob at sinabing kahit hindi niya mabuksan ang pinto, maghihintay siya roon. Palagi siyang magiging kasama ni Bongsun at mamamatay kasama siya. Pagkatapos niyang magsalita, humina ang katawan ni Minyuk at nawalan siya ng malay. Sa loob, nagdasal si Bongsun na sana bumalik ang lakas niya upang iligtas ang taong mahal niya. At sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Bumalik ang lakas ni Bongsun. Mabilis niyang binasag ang mga bakal na kadena at inihagis ang bomba sa ere.
Sa wakas, ligtas na si Bongsun at Minyuk. Nagyakap ang dalawa na masaya at sabay nilang pinanghawakan ang mga kamay nila habang bumababa sila. Nang tawagin ni Minyuk ng malambing ang pangalan ni Bongsun, bigla na lang umandar ang tiyan ni Bongsun. Dahil sa sobrang lakas na ginamit niya, nakaramdam siya ng gutom. Tawang-tawa si Minyuk at dali-daling dinala siya sa kainan. Pinadrive ni Minyuk si Bongsun pauwi. Gusto sana niyang magsalita pero nag-atubili. Nang makarating sila sa bahay, parehong nag-iisip si Minyuk at Bongsun tungkol sa mga nangyari. Pareho nilang naramdaman na mas mahal nila ang isa't isa kaysa sa buhay nila. Habang malalim ang iniisip ni Minyuk, tumunog ang doorbell. Si Bongsun pala yon. Sa gabing iyon, tumakbo siya papunta sa bahay ni Minyuk at ipinahayag ang kanyang pananabik. Naghalikan ulit sila ng matamis. Ngayon, hindi na sila nahihiya at malaya nang ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa publiko. Pumunta si Bongsun sa rooftop, hawak ang bakal na kadena at nangakong siya mismo ang huhuli sa salarin. Pagkatapos nito, bumaba si Bongsun sa cafe sa ibaba ng kumpanya para makipagkita kay Gokdu. Ikinwento ni Bongsun kay Gokdu ang nangyari noong araw na yon. Sinabi din ni Bongsun na sila ni Minyuk ay nagmamahalan na. Nalungkot si Gokdu nang marinig iyon, ngunit agad niyang tinanggap ang katotohanan. Tinanong ni Gokdu kung maaari siyang yakapin ni Bongsun. Agad naman siyang sumang-ayon. Nahuli ng assistant ang eksena ng kanilang pagyayakapan. Agad itong ipinagbigay alam kay Minyuk. Ginaya pa nila ng assistant ang eksena ng kanilang yakapan. Agad na tinawag ni Minyuk si Bongsun pabalik. Inaasahan ni Minyuk na magagalit siya, ngunit hindi inaasahan, hinalikan siya ni Bongsun. Ang matamis na kilos na ito ni Bongsun ay nagpawala sa galit ni Minyuk. Sa oras na yon, lubos na nalubog si Minyuk sa kaligayahan. Nakalimutan na ni Minyuk ang tungkol sa yakap ni Bongsun sa ibang lalaki. Pagkatapos nito, tumigil si Minyuk sa pagkagalit at dinala si Bongsun para kumain. Napansin ni Minyuk na hindi siya pwedeng magalit kay Bongsun, kaya agad niyang inilipat ang galit kay Gokdu. Nagkasundo silang mag-inuman, ngunit ilang salita pa lang ang nasasabi nila nang bigla silang maghilaan ng kanilang kwelyo. Nang mga oras na yon, pumasok si Bongsun. Sa ilalim ng presyon ni Bongsun, nagkalma ang dalawa at naupo. Imbes na magpatuloy sa away, nagdesisyon na lamang silang uminom. Sa huli, si Bongsun na ang nagdala sa dalawang lasing pauwi. Pagkatapos ng pagtakbo ng salarin, siya ay hinanap ng buong bansa. Para maiwasang mahuli, nagtagong siya sa bahay ng ilang araw. Sa huli, nang hindi na kayang magtago ng killer, bumili siya ng sniper rifle sa black market. Pag-alis ng killer, ipinaalam agad ng nagbenta ng armas kay Minyuk ang kanyang taguan. Naghanda ang tatlo. Nagulat sila sa mga otoridad para maghanap ng paraan para tugisin siya. Kinabukasan, tinawagan ni Bongsun ang killer. Nang marinig ni Bongsun ang boses ng killer, agad niyang pinukaw ito at mabilis itong nahulog sa patibong. Agad nilang inayos ang kanilang pagtatagpo sa gabing iyon. Ang lugar ay doon kung saan nawala ang lakas ni Bongsun noon. Agad na ipinaalam ni Bongsun kay Minyuk at Gokdu ang tungkol sa pagtatagpo. Nang dumating ang oras, mag-isa si Bongsun na pumunta sa lugar ng pagtatagpo. Dumating na ang dalawang lalaki at nakatago na sa lugar. Mabilis na tinutukan ng killer si Bongsun at tumakas. Mabilis na tumakbo si Minyuk upang tiyakin na ligtas si Bongsun. Dahil sa kanilang paghahanda, mabilis nilang nahanap ang killer. Pagkatapos nito, nakipagtulungan si Minyuk kay Gokdu upang hulihin ang salarin. Si Minyuk ay responsable sa pagmamasid mula sa malayo, at si Gokdu naman ay susunod sa mga tagubilin niya upang habulin ang salarin. Pagpasok ng killer sa patibong na kanilang inilatag, mabilis na itinulak ni Bongsun ang container na gumawa ng dead end. Pagkatapos, tumalon si Bongsun upang harapin ang salarin ng diretsyo. Mabilis na kumuha si Bongsun ng ilang mga walnut at itinapon ito sa kanya ng buong lakas. Mabilis na tumakbo ang killer, ngunit naharang siya ni Minyuk at Gokdu. Wala na siyang kalabasang daan. Dahan-dahang hinabol ni Bongsun ang killer at itinapon ang kulungan ng aso diretsyo sa kanya. Sa puntong ito, wala na siyang magagawa kundi maghintay na mahuli. Pagkatapos nun, inireport nilang tatlo ang lahat sa mga pulis at dahan-dahang umalis. Sa huli, hindi nakaligtas ang killer sa parusa ng batas. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Bumalik na sa normal na takbo ng buhay ang lahat. Isang magandang araw, nagpunta si Minyuk sa ama ni Bongsun para uminom. Dito, humingi siya ng permiso upang pakasalan si Bongsun. Agad niyang nakuha ang pahintulot mula sa ama ni Bongsun. Dahil sobrang saya, nalasing ang ama ni Bongsun. Inuwi siya ni Minyuk. Nang makita ng ina ni Bongsun ang kanyang manugang, mabilis siyang inimbitahan na pumasok sa bahay. Sinabi pa niyang matulog na siya doon. Nang magsisimula ng maghalikan si Minyuk at Bongsun, biglang pumasok ang ina ni Bongsun na nagdulot ng hiya sa kanilang dalawa. Mabilis na tumakbo pa uwi si Minyuk. Kinabukasan, nagkaroon ng presentasyon si Bongsun tungkol sa larong ginawa niya. Hindi binigo ni Bongsun ang mga inaasahan ng lahat. Mabilis na inaprubahan ng Board of Directors ang kanyang laro. Agad itong ilalabas sa merkado. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nangako si Bongsun sa sarili na gagamitin niya ang kanyang lakas upang tulungan si Minyuk. Naging isang lihim na bayani si Bongsun. Sekretong tinulungan niya ang mga babae laban sa mga pervert na nanghihiya sa mga estudyante. Dinala din niya ang elepante pabalik sa zoo. Ngunit dahil sa sobrang dami ng mga kabutihang ginawa, palaging nahuhuli si Bongsun sa trabaho. Nakita ito ng department head at inireport kay Minyuk. Pagkatapos, ibinalik siya sa kanyang internship status. Masaya niyang tinanggap ito dahil natupad na niya ang kanyang pangarap. Ngayon, gusto na niyang maglaan ng mas maraming oras para tumulong sa mga tao. Nagpakita ng pagpalagay ng loob si Bongsun at Minyuk sa harap ng assistant. Ang eksenang ito ay nagpadama ng pagka-awkward sa assistant, kaya't kinailangan niyang lumabas. Sa isang maaraw at mahangin na araw, ipinasa ni Minyuk ang singsing kay Bongsun.
Ito ay simbolo ng kanilang pangako na magsasama sila magpakailanman. Agad na ipinagdiwang ang kanilang kasal. Ang babaeng minahal ni Minyuk ay opisyal nang naging tanging asawa sa buhay niya. Agad na nagdadalang tao si Bongsun. Upang maprotektahan ang kapayapaan ng kanyang manugang, nanalangin ang ina ni Bongsun na magkaroon si Bongsun ng anak na lalaki. Ngumiti lang si Buddha nang makita yon. Ngunit ang hindi inaasahang nangyari. Matagumpay na ng anak si Bongsun ng 2 anak na babae. Agad na nakipag-ugnayan si Minyuk sa boss ng mafia. Hiningi ni Minyuk na magpadala siya ng mga tauhan na kayang makakuha ng pinakamalupit na mga sampal upang maging mga yaya ng kanyang mga anak na babae. Ngunit, hindi tumagal ang mga espesyal na yaya ng higit sa isang araw. Kaya't bumalik na naman ang lahat kay Minyuk. Tulad ng inaasahan, sinuntok siya sa mata ng kanyang anak na babae. Agad na tinawagan ni Minyuk si Bongsun para humingi ng tulong, ngunit hindi siya naging matagumpay. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.